Ay grabe mga kababayan. Talaga naman grabe talaga yung epekto ng pamumuno ni Mayor Isko Moreno. Grabe ang linis oh. Narito tayo ngayon mga kababayan sa Intramuros Bridge na kung saan samahan niyo po ako at ipapakita ko po sa inyo kung ano nga ba ang mga pagbabago under the leadership of Mayor Isko Moreno. So akyatin natin ito and makikita naman po natin dito mga kababayan and noon pa man nung pagkaupo ni Mayor Isko ay talagang inutos niya na linisin po ang buong Maynila. Hindi lamang po ang part ng Divisoria kundi ang kabuuan ho nitong Maynila na kung saan nga po ay nasasakupan sa pamumuno po ni Mayor Isko Moreno. Hindi nga lang talaga maiwasan na meron tayong mga kababayan na kapag ka dito ay namamasyal at may mga dalang food, soft drinks at kung ano pa man, ay iniiwan po nila ang kanilang mga basiyo dito nga po sa gilid-gilid lamang. Marami po talaga kasi sa mga Pinoy ang mga walang disiplina po sa kanilang mga sarili. Dito mga kababayan, paakyat na po tayo. And para po sa kaalaman ng lahat, ito pong Intramuros Bridge na kung saan ay ito po ay naging project noon ng former President Rodrigo Duterte and sa pakikipagtulungan din naman ni Mayor Isko Moreno nung siya po ang mayor nung kasagsagan po na ginagawa itong project ho na ito. Minarapat ko mga kababayan na puntahan ng mas maaga at alas 12 nga po ito para po hindi po masyado crowded kasi pagka hapon na ay grabe po. Punong-puno po talaga ng tao itong location ho na ito. Isa po talaga ito sa mga naging tourist spot ng ating mga kababayan. So, gayon pa man, ako man din ay nagpapasalamat sapagkat noong pong namumuno si former President Rodrigo Duterte and mayor naman po si Mayor Isko Moreno ay siyang nagawa itong bridge ho na ito. Makikita natin, dito man din sa taas, napakalinis, napakaganda. So, may mga pa ilan-ilan na kumihinto. Ngunit, konti lang yan dahil nga sa syempre, napakainit po ng panahon nung ako'y pumunta dito. Makikita po natin mga kababayan ang katubigan dito na kung saan talaga namang napakalinis. Sapagkat sa utos nga ni Mayor Isko Moreno, nalinisin itong katubigan dito po sa may Pasig River. So, pupunta tayo sa baba, titingnan natin doon kung ano yung mga sitwasyon doon. Kasi yung baba nito, may mga tumatambay doon. So, titingnan natin kung marami pa ba ang mga tumatambay doon. So, gayon pa man, ako'y nagpapasalamat sapagkat si Mayor Isko Moreno na naman ang naging mayor ng Manila. And alam natin na si Mayor Isko Moreno talaga ay against yan sa mga tulunggis. And gusto yan ng kalinisan, kaya sa napakarami po ng mga taga Manila, mas pinili na muli siya maging mayor. Kasi kung gusto talaga nila or nagustuhan nila yung pamumuno ni former Mayor Hanny Lacuna, ay hindi naman na nila iboboto si Mayor Isko. Kung hindi po nila nagustuhan, lalong-lalo na po pagdating sa kalinisan ng Maynila, kaya po nila binalik si Mayor Isko Moreno. Makikita po natin dito mga kababayan, abay talagang napakalinis. Kita nyo naman yung mga tubig dyan, oh. Oh, di ba? Napakaganda po, napakalinis po. Pero nung hindi pa po nakakaupo si Mayor Isko Moreno, abay napakarami po ng basura dyan. Kahit saan pong location sa Maynila. Lalong-lalo na nga yung Divisoria, abay grabe po. Even itong lugar ho na ito, marami din po talaga mga basura dito dati. Pero nga, pagkaupo ni Mayor Isko Moreno, isa yan sa mga inutos niya mga kababayan. Dito rin, nagiging halos tambayan din po ng kung sino-sino. Pero ngayon, wala na, napakaganda na po ng location na ito. Ito mga kababayan, makikita po natin, napakaganda. And talagang action man, itong ating mayor ng Maynila. So, nagpapasalamat ako talaga na siya muli ang naging mayor ho ng Maynila. So, ayan dito. Nakikita din po natin. So, napakaganda. And isa po yan sa mga sinasabi nga ni Mayor Isko Moreno na dapat umano ang pamamahala ng flood control ay maging ipasa sa LGU ng mga city. Kumbaga, sila na po ang mangangasiwa nito. Kaya para kung magkaroon man ng mga aberya, ay mas mabilis po na matukoy kung sino po ang salarin or sino po ang may kapabayaan. Dahil natatandaan naman natin mga kababayan, noong mga nakaraang araw ay nagkaroon po ng mga pagbaha hindi lamang po sa Metro Manila, hindi lamang po dito sa Maynila, maging sa karatig po natin ng mga probinsya at talagang nagkaroon po ng mga mabilis na pagtaas po ng tubig. Kaya nga po, isa yan sa mga tinututukan ngayon ni Mayor Isko Moreno na mabilis makuha yung mga basura na bumara sa mga kanal and maayos po yung mga kanal upang tuloy-tuloy po ang pagdaloy nitong mga tubig na dahil nga po sa pag-ulan. So dito mga kababayan, nagiging silbing ito dito tambayan ng ating mga kababayan kasi nga po hindi masyado mainit and marami po dito yung mga nagpa-practice, may mga activity po sila. Dito po sila nagsasagawa sa lugar ho na ito. So at this time, na-maintain naman ang kalinisan kaya nga isa po yan sa pinagpapasalamat po natin na na-maintain po ang kalinisan sa lugar ho na ito. Dahil nga po mga kababayan, umaga hanggang gabi, marami pong naglilinis, nagwawalis, even madaling araw, marami pong naglilinis sa Divisoria, sa dito, and sa Blumentritt, sa kung saan pa pong location dito po sa Maynila. So, dito okay naman, maganda, and na-maintain ang kalinisan. And ang pinakamaganda pa dito, dahil wala na yung mga kumbaga yung mga nakakatakot kasi yung mga yung mga sumisinghot ng
mga pinagbabawal na gamot na kung saan ay nakadyan lang na nakapwesto sa tabi-tabi. Yung mga snatcher, yung mga nag-ano ng di ba, sumisinghot. So nakakatakot yan sila. But at this time, isa yan sa gustong sumpuin talaga ni Mayor Isko Moreno. Kaya nga po, dito sa Maynila, mga kababayan, peaceful na po dito. Hindi na katulad dati. Although marami nagrereklamo dahil nga syempre tumaas daw yung kriminalidad dito. Sinabi din naman yan ni Mayor Isko Moreno na dumami yung mga tulungges. Kaya ngayon, isa yan sa mga di umano ayon sa kanya ay sasawatain niya. And unti-unti na po yan mga kababayan nagaganap. So dito, marami dito mga tumatambay noon eh. But at this time, so nakita naman natin na malinis, maganda, and talaga namang pati nga nagiging dumihan pa ito mga kababayan ng kung sino-sino. Pumaano lang sa poste, pero ngayon nakikita naman natin na okay na po, 'di ba? Dito nga po patuloy po na winawalis. Yan, wala na dito yung mga tumatambay, yung mga natutulog diyan, wala na po. Talagang malinis na ito at kaya kapag kayo po dadaan, hindi na po kayo matatakot. So, paakyat tayo sa part 2 ng video na ito. Ipapakita ko naman sa inyo ang taas mismo nitong kabila ng Intramuros Bridge upang masaksihan nyo po kung ano mga pagbabago sa location ho na ito. Gayunpaman, abangan natin at marami pa tayong aabangan sa pamumuno ngayon ni Mayor Isko Moreno. Marami din po mga barangay na giniba sa utos po ni Mayor Isko Moreno sapagkat ito nga po ay illegal na itinayo sa mga bangkita. Ang pagtatayo ng kahit na anuman ay illegal po yan kapag ito itinayo nasa may bangkita. So malaki ang nasayang ho ng mga pera and di umano ay pinunduhan ng congressman mga kababayan. Itong mga barangay na pinapagiba dito po sa Maynila. Isa na po dyan ang barangay 313, barangay 272 na kung saan ay malapit na pong mapinish. Konting move na lang ay matatapos na po yan. So nakakapanghinayang, even sinabi din naman yan ni Mayor Isko Moreno na kahit siya man ay nangihinayang mga kababayan sapagkat nga yan ay pira ng taong bayan. Ngunit ang malinaw ho dito, yan ho ay malinaw na paglabag ho sa batas. Sinabi pa nga ni Mayor Isko Moreno na kayo ay naturingang mga congressman at kayo ay naturingang tinatawag ko natin na tagagawa ng batas, ngunit kayo mismo ay lumalabag sa batas. So, okay naman dahil sa ngayon, nakikita naman natin na tuloy-tuloy po ang paggagawa, ang pagdidemolish sa mga barangay hall na isinagawa or itinayo dyan sa mga bangkita po dito po sa Maynila. So, isa po yan sa mga against si Mayor Isko na inyuhong harangan ang daraanan po ng ating mga kababayan. Sapagkat malinaw po yan na yung bangkita ay daraanan po yan ng ating mga kababayan at hindi dapat siyang tayuan ng anumang mga establishmento mga kababayan. Once again, magandang araw po sa inyong lahat.